Deuteronomio chapter 2 verse 1 up to 37. Nang magagayo'y pumihit tayo at lumakad tayo sa ilang ng daang patungo sa dagat na mapula, gaya ng sinalita sa akin ng Panginoon. At tayo'y malaong lumigid sa bundok ng Seir, at ang Panginoon ay nagsalita sa akin na sinasabi, malao na ninyong naligid ang bundok na ito, lumiko kayo sa dakong hilagaan, at iutos mo sa bayan na iyong sabihin, kayo'y dadaan sa hangganan ng inyong mga kapatid na mga anak ni Isa na tumatahan sa Seir, at sila'y matatakot sa inyo. Magsipag-ingat nga kayong mabuti. Huwag kayong makipag-alit sa kanila sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang kanilang lupain, kahit ang natungtungan ng talampakan ng isang paa, sapagkat imiligay ko kay Isa na pinakaari ang bundok ng Seir. Kayo bibili sa kanila ng pagkain sa pamagitan ng salapi upang kayo'y makakain, at kayo'y bibili rin sa kanila ng tubig sa pamagitan ng salapi upang kayo'y makainom. Sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, kanyang natalastas ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Sa loob nitong 40 taon ay sumasa iyo ang Panginoon mong Diyos. Ikaw ay di kinulang ng anuman. Ang mga imimiyo ay nanahan doon noong una, bayang malaki at marami at matataas na gaya ng mga nasiyo. Amang ito man ay ibinilang ng mga ripim na gaya ng mga nasiyo, ngunit tinatawag silang imimiyo ng mga Moabita. Ang mga Hiriyo man ay tumahan sa Seir noong una, ngunit ang mga anak ni Isa ay humalilis sa kanila at nalipol sila ng mga ito sa harap din nila at tumahan na kahalili nila, gaya ng ginawa ng Israel sa lupaing kanyang pag-aari na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ngayon tumindig kayo at tumawid kayo sa batis ng Seir, at tayo'y tumawid sa batis ng Seir. At ang mga araw na ating ipinaglakad mula sa Kids Barnea hanggang sa tayo nakarating sa batis ng Seir ay 38 taon, hanggang sa ang lahi ng mga lalaking mandirigma ay nalipol sa gitna ng paminto, gaya ng isinumpa sa kanila ng Panginoon. Bukod dito'y, ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa kanila upang lipulin sila sa gitna ng paminto hanggang sa sila'y nalipol. Kaya't nangyari na malipol at mamatay sa gitna ng bayan ang lahat ng lalaking mangdidigma. Ay sinalita sa akin ng Panginoon na sinasabi, ikaw ay dadaan sa araw na ito sa Iyar na hangganan ng Moab, sapagkat ikaw ay matatapat sa mga anak ni Imon, ay huwag kang manampalasan sa kanila, ni makipagtalo sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa iyo na pinakaari ang lupain ng mga anak ni Imon, sapagkat aking ibinigay na pinakaari sa mga anak ni Lot. Yaon man ay ibinilang na lupain ng mga ripim ang tumatahan doon noong una, ngunit tinawag ng mga Zomzomiyong ang mga Amomita. Bayang malaki at marami at matataas na gaya ng mga Anasiyo, ngunit nilipol sila ng Panginoon sa harap nila, at sila'y humalilis sa kanila at tumatahang halili nila. Gaya ng ginawa ng Panginoon sa mga anak ni Isa na tumatahan sa Seir, na kanyang ilipulin ang mga Hiriyo sa harap nila, at sila'y humalilis sa kanila at tumahang kahalili nila hanggang sa araw na ito. At ang mga Hiriyo na nangagsitahan sa mga nayon hanggang sa Gaza ay nilipol ng mga Kaptoriyo na nangagmula sa Kaftor at tumahang kahalili nila. Magsitindig kayo, kayo'y maglakbay at magdaan kayo sa libis ng Ernon. Narito, aking ibinigay sa iyong kamay si Sihon na Amorhiyo na nahari sa Hesbon, at ang kanyang lupain pasimulan mong ariin at kalabanin mo siya sa digma. Sa araw na ito ay pagsisimulan kung ilagay sa mga bayang nasa silong ng buong langit ang sindak sa iyo at ang takot sa iyo, na maririnig nila ang iyong kabantugan at magsisipanginig at manghahapis dahil sa iyo. At ako'y nagsugod ng mga sugo mula sa ilang ng Kidmot kay Sihon na hari sa Hesbon, na may mapayapang pananalita na sinasabi,
Paranin mo ako sa iyong lupain. Sa daan lamang ako lalakad, hindi ako liliko, maging sa kanan ni sa kaliwa. Pagbibilhan mo ako ng pagkain sa salapi upang makakain ako, at bibigyan mo ako ng tubig sa salapi upang makainom ako. Paraanin mo lamang ako ng aking mga paa, gaya ng ginawa sa akin ng mga anak ni Isa na tumatahan sa Ser, at ng mga Moabita na tumatahan sa Yar, hanggang sa makatawid ako sa Hordan, sa lupaing sa amin ay ibinigay ng Panginoon naming Diyos. Ngunit ayaw tayo paraanin ni Sihon na hari sa Hesbon sa lupa niya, sapagkat pinapagmatigas ng Panginoon mong Diyos ang kanyang diwa, at pinapagmatigas ang kanyang puso upang maibigay siya sa iyong kamay, gaya sa araw na ito. At sinabi sa akin ng Panginoon, narito, aking pinasimulang ibigay sa harap mo si Sihon, at ang kanyang lupain pasimulan mong ariin upang iyong mamana ang kanyang lupain. Nang magkagayoy, lumabas si Sihon laban sa atin, siya at ang buong bayan niya, sa pagkipagbaka sa Jihaz. At ibinigay siya ng Panginoon nating Diyos sa harap natin, at ating sinaktan siya, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang buong bayan. At ating sinakop ang lahat niyang mga bayan ng panahong yaon, at ating lubos na nilipol ang bawat bayan na tinatahanan, 10 na mga babae at na mga bata, wala tayong itinira. Ang mga hayop lamang ang dinalang pinakasamsam, 10 na mga nasamsam sa mga bayan na ating sinakop. Mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Ernon, at mula sa bayan na nasa libis hanggang sa Gilad, ay wala tayong minataas na bayan. Ibinigay na lahat sa harap natin ng Panginoon nating Diyos. Sa lupain lamang ng mga anak ni Imon, hindi ka lumapit sa buong pangpang ng ilog Jibok, at sa mga bayan ng lupaing Mabrol, at saan man na pinagbawal sa atin ng Panginoon nating Diyos. Purihin natin ng Panginoon Diyos. Amen.